Ganina. Okay. Naghisgot ni siya sa usa ka babae nga ginganlan og si Hannah. Now in the Old Testament, it was common for men to have more than one wife. So, tungkol sa ilaha, ang lalaki, makiglito siya bilang kausa, dili lang kaduha, o naiban, patulo, lalo. And Hannah was one of the two women married to a man named Elkanah. So si Hannah, naimo siyang asawa ni Elkanah, pero dili na siya usa. Duha sila kabuok. Hannah had no children, while the other wife, ang pangalan niya, si Penina, had many. So sa duha ka asawa, si Hannah maoy walay anak, unya si Penina maoy daghan ng anak. Now at that time in the Bible, infertility was a great shame. So atong panahon ng mga kaigsunan, kung dili ka mga anak, gi-consider na nila nga ulaw kaayo, no? Sa atong panahon na. Why? Because people in ancient Israel believed that a large family was a blessing from God. Kaya tumamagod sila sa unang panahon nga basta ang babay mga nakugdaghan, dako ang pamilya, gipanalanginan ug maayo sa Ginoo ang panimalay. So to encounter infertility at that time was a difficult burden for many or any woman. So kung dili ka mga anak atong panahon na murag punisyo ka ng bukat kaayo siya, sakit kaayo siya, no? And this caused Hannah's desperation. Tindig yung buulan ni Hannah. Kay taas na panahon, wala gid siya nanganak, wala gid siya nabuntis. So to make matters worse, the other wife, Pinihas, at kung ibasa ganina, mocked Hannah mercilessly. So, grabe pa gid kaayo, ang nakagabi kay bugal-bugalan siya, kanang ayon siya ni Penina, kay dili man siya anak niya, si Penina magkaanak man. So, tingali, ang kagool ni Hannah mas ni duple, kundi ni triple pa yun, no? Kay, di pa siya kaanak, ayon pa siya, bugal-bugalan pa siya, so grabe kaayo. At basahon tulo ang verses 4 to 7. Kaya sa gisulti dito, atong balikan sa pagbasa. Ingon diri sa verses 4 to 7. Inighalan ni Elkanah og mga mananap na sulugon, hatagan niya usa ka bahin si Penina ug tag sa usab ka bahin ang mga anak niya, apan bisag mas pinugman niya si Hannah, hatagan lamang niya siya usa ka bahin kay wala man siya tagi sa Ginoo anak. Tungod niini, sa verse 6 ni, kanunay biay-biayon ni Penina si Hannah. Verse 7, bugal-bugalan siya ni Penina matag higayon nga siya moadto sa balay sa Dios. Busa si Hannah o siya buhaton, maghilak din taon si Hannah, no? Dili siguro maghilak, magdamoy-moy din taon si Hannah sa tumang kaguol. Now, Hannah's infertility didn't matter to Elkanah, iyang bana, because he loved her deeply. Ingon ang pulong sa Dios bisag wala na anak si Hannah, wala na usap ang gugma ni Elkanah ngadto niya, no? Gigugma kay pun siya ni Elkanah. Nasa verse 8. Ingon ang verse 8. Ingon diha sa verse 8. Ug si Elkanah nga iyang bana ingon kaniya, Hannah, nganong naghilak ka man ug dili mo kaon? Unsa may imong nagulan? Dili ba di ay mas bilingon pa ako alang kanimo kaysa napulo ka mga anak nga lalaki? No, so klaro kayo nga murag bali wala na ni Elkanah nga dili mga anak si Hannah, mas nilabaw ay ang gugma nga ni Hannah. Okay. But despite that, she continued to long for a child of her own. So si Hannah bisan po gibati gyapon niya ang gugma sa iyang bana, nangadto gid siya nga mga anak siya, no? She yearned to experience the joy of motherhood, to hold her own baby in her arms, and to have her family in line continue. So nangandoy din siya ng anak siya nga, makagunit din siyang bata nga para niya. Ako po sa una, po na akong pangandoy. Dalaga pa ko na kayo kong Ginoo, kanang nangandoy din ko nga di ba nindot na yung kain na nga makagunit ang atong kaugaling mong anak? Di ba nindot man na? Pakita ko na ito ang picture undo. Kung nindot ba yun? Nindot ba nindot yun kayo, no? Kanang makagunit ka imo ang anak, no? Kunya, mabati nimo gyud ba ang kainit sa gugma? Nimo ngadto sa imong anak ug ang gugma sa imong anak ngadto nimo, di ba? So lahi gyud siya. Bisan tuod og dunay mga makasakit, dunay mga kabuol, dunay mga kakapoy kay tinuod gyud na ang kapoy gyud kung dunay kay anak. Pero ang kalipay sa pagkainahan mas mulabaw sa kakapoy ug sa kabuol. Amen.
Kani makatestimonyo gyud ta. Mo bitaw na nga bisan og ang atong anak badlungon kayo ang tusog yun na nato kay anak man. Ato ginanghigugma kay anak man. Okay. Now as we continue Hannah's story, we will be reminded of truths that will help us in our journey from desperation to devotion. Okay. Sama ng desperation. Gikan sa kadulanan, ngadto sa pagpasalamat, ngadto sa pagdaig, ngadto sa Ginoo. So sa maning tulo ka kamatuoran, tulo lang ato ang islitan karon. Okay, number 1. Ya ato ni siyang timan-an kay nindot ni siya nga mga kamatuoran, mga kaigsunan. There is power in persistent prayer. Dunay gahom sa pag-ampo nga mapadayon. No? Pag-ampo nga walay huno. Now, Hannah's prayer starts with the very core of her heart's longing to have a child. She was persistent in her prayer, and she poured out her sorrow before the Lord, making her desire known. Okay, let me read verses 10, 12. Okay, kung sa may gibuhat ni Hannah, nag-ampok yun siya sa Ginoo mga kaigsunan. Ingon ganing nag-ampok siya sa Ginoo. Kunya, o nag-ampok si Hannah sa hilom. Yeah, di ba paring Ilay, nag-ugani siya nga si Hannah hubog. Kaya nagkibot-kibot na iyang ba-ba. Wala din siya kay Kuno nga ang kasing-kasing ni Hannah nakikistorya sa Ginoo. Ampon siya sa Ginoo maayo. Kunya ang pag-ampon ni Hannah, dili na kausa mga kaigsunan. Gasigi siya og ampon sa Ginoo. Buntag gabi, gaampon siya sa Ginoo. Kunya gitawag niya pirmi ang Ginoo. So the prayer of Hannah was not just in one instant, but it was a persistent prayer. Now the question is, why didn't Hannah stop praying? Nga nang wala pa ni Ulong ampon si Hannah, rumay mga siya gitubang sa Ginoo. Okay. The answer is because she believed in the power of prayer. Amen. Kay nituo si Hannah nga diha sa mga pag-ampo na ay gahom. Inahan nga nakakaroon. Nakita mo yung kasagaran mo kuan sa pamilya no, kanang maglukto sa problema sa pamilya atong bana murag wala naman kay ina. Kani mang gyud nanay nga murag galukto-lukto sa problema sa pamilya. Financial na problema, kanang problema sa mga anak. Laagi na kasagaran sa nanay, no? Do you believe nituo ba ka na dunay gahom diha sa mga pag-ampo? Amen? No? Dapat matuo kita. Kay wala ta mo tuo, mamauli na lang ta. Kung mauli na lang tao, wala na mo tuo. No? Ang atong Ginoo makatubag sa bisan unsang mga pag-ampo. No? Kaya sa Ginoo nga tubagon ang tinguha sa imong kasing-kasing. No? Walay imposible sa Ginoo nga atong gialagaran. Ug nahitabo na mga kaigsunan sa kinabuhi ni Hannah. God answered her prayer. Gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni Hannah. Okay. Akong basahon diri sa chapters 19 to 20. Ang tanawon ang tubag. Kung sa pagasunod adlaw, si Elkanah bang iyang pamilya sa iyo nga mibangon ug misimba sa Ginoo. Unya na mauling sila sa ilang balay dito sa Rama. Nakighilawas si Elkanah kan Hannah ug ang Ginoo na lumoy kan Hannah. Sa pag-abot sa hustong panahon, sa ato pa taas-taas gini nga panahon no. Sa wala pa moabot ang tubag sa Ginoo. Nanakon siya og nanganak og batang lalaki. Hallelujah. No? Kamatuoran siya mga kaigsunan, kamatuoran siya mga nanay nga ang Ginoo motubag yun ng mga pag-ampo. Amen. Ang Ginoo gamhanan ng mga tubag sa mga pag-ampo. No? O bitaw na nga sa atong simbahan, nag-establish ka mga prayer warriors. Kaya nituo ta, nga sadyang moduol ta sa Ginoo sa mga pag-ampo, ang Ginoo ng tubag. Libutan ka ang prayer request na box diri sa atubangan. Kaya nituo ta, nga gamhanan ang Ginoo nga atong gialagaran. Makatubag siya sa atong mga pag-ampo. Okay. Now mothers, what are you anxious about? Mga mama lang sa ako ang pangutanon karon kay amo ang manung adlaw. Unsa may imong gikabalakan? What are you anxious about? Kung sa may mga worries nimo sa kinabuhi, sure ko na 100% good na agad tayo mga kabalaka. Dili ta pa niya mga kabalaka. Dili ta
nga mutubag ani atong pangutana. Okay, Philippians, tunaway mga Biblia, abli palihog sa Book of Philippians. Tanaw no sa gisulti sa Filipos, Kapitulo 4, versikulo 6. Lingon dinhi, ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa, kundi pakayuan sa Dios ang inyong ikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Di ba? Klaro kayo, no? Present to God your request. Isulti sa Ginoo ang imong mga panginahanglan. Dili na aming moingon nga, Ginoo, kay bawo na ka sa akong panginahanglan. Ang gusto sa Ginoo, isulti yun. Ginoo, ginahanglan ko, karong adlaw ang 2 kilong bugas. Be specific. Isulti ko sa Ginoo, Ginoo, ginahanglan ko, Ginoo, ang kanisya, ang akong amiga, Ginoo, hikapon ni mo, Ginoo, ayuha sa Ginoo, sa kanyang sakit. Specific yun. Isulti ginali mo sa Ginoo. Present your request to God. No, ipadayag, isulti, o unsay imuhang pangayoon ngadto sa Ginoo. Kay ang Ginoo nga gamhanan nakakita sa imong panginahanglan, kung iya ning kabubuton, paminaw na mga kaigsunan, kung iyang kabubuton, iya ning ihatag nga ni. Praise the Lord. Hallelujah. Sama ni adtong usa ka Kristohanon nga mama. Diba niyo ko ganina nga kaning mama, mao gyud ni kanang kasagarang bundakan sa mga kabugaton no. Okay. Unya, nakasinama ni siya silingan. Nya iyang silingan kay dili Kristohanon, ang mama ang Kristohanon, ako sa kay Kristohanon. Ya, amot man sa tunga ang silingan na dili Kristohanon daghan magbugas. Unya ang mama ang Kristohanon wala na may bugas. Wala bang nabaliba. So nag-ampo ang mama ang Kristohanon. Siya Ginoo sunod si Mana kaya bugas. Tutog na lang anang si Mana Ginoo. Iyang gi-advance daan ba Ginoo. Sunod si Mana Ginoo wala na ko'y bugas Ginoo. Ang akong bugas tutog na lang ako karon Ginoo nasayod ka ana Ginoo. Tubaga ako mo pag-ampo. Ya duman sa iyang silingan nga dili Kristohanon. Unya kay kaning dili Kristohanon ang butang kabul sa bakan ba. Kasapa ba ani niya sigtog. O balasan Ginoo nagkinahanglan kong bugas sunod si Mana Ginoo. Wala na ikutob ra karon among bugas Ginoo. Tawag na pud siya. Ya kay mo sa isingin. Kasapa pag yun ani niya oy. O balasan Ginoo hatuto mo. Pila to ka daw sige siya tawag. Gisabaan man ang iyang silingan. Gusto na akong buhaton ani kasaba man ani niya oy. Sige man igbalik-balik. Sa iyang buhat. Gipalit siya bugas. Unya iyang gitunog gihatag sa iyang silingan. Unya abi sa silingan, natigison nga muhulong. Pag humaghatag sa bugas, niingon man ang gatong mama, Ginoo salamat sa bugas, basta kusog man hinuon. Nagmahal ang gatong silingan. May pag ako na mga katagig bugas, mas ni Saba naman hinuon. Dinana no? Di kinahanglan niya. Kung sa itong panginahanglan, mga kaigsunan, mga Kristohan, mga nanay, i-present na sa Ginoo. Isulti na sa Ginoo. Dili kinahanglan kusgon. Pariya kang anak, kibot-kibot na ayaw bakbak. Tungkol kinasayod na Ginoo o unsay tinguha sa iyong kasing-kasing. Praise the Lord. So what are you anxious about today? Promotion? Samahan mo kabalakan. Ma-promote ba ako o dili? Kaayuhan? Samahan mo kabalakan. Relasyon sa pamilya o saman. Pag-eskwela sa itong mga anak, o saman, maigo, masantaan nyo yan po. Una ko yung unang naigo sa akong isulti ha. Pag-eskwela sa mga anak, o saman, kabalakan. Present your request to God. Hallelujah. Kaya na ay Diyos na dako o gamhanan. Praise the Lord. Okay, number 2. So, first was there is power in persistent prayer. Number 2, there is power in unwavering faith. Na ay gahom sa pagtuo nga, sa mga unwavering, anang dili lugak-lugak ba? Pagtuo nga hugot kayo. Pagtuo nga butang ni kupot ka sa Ginoo na Diyos na imong gialagadan. Now, Hannah's faithfulness to God was demonstrated by her fervent intercession. Ayang pagtuo sa Ginoo, gipakita niya sa sige niya tawag sa Ginoo kayo. Tinuod ba sa Ginoo kayo? O wala kay pagtuo ano mo tawag man ka? O wala kay pagtuo tumagon ka ano magahin mo kag balang mo tawag ka. Pero si Hannah, tuod kay nagsige siya og tawag sa Ginoo, gipakita to niya nga naa gid siya pagtuo nga naa gid Ginoo
Ginoo nga iyang gialagaran nga buhi. Her prayer exemplifies her faith in God's goodness and faithfulness. So ayan pag-ampo nagpakita ba nga naa siya'y pagtuo nga ang Ginoo maayo, ang Ginoo matinudan. Ikaw Kristohanon nga ni Aaron, ikaw inahan nga ni Aaron, dituo ba ka nga ang Ginoo maayo? Amen. No, dituo ta. Her faith is not merely wishful thinking. It is a confident assurance in God's ability to provide. Hallelujah. Sigurado yun si Hannah nga ang Ginoo nga iyang gialagaran makahatag yun sa anak nga iyang gipangandong. It's recognizing that all good things ultimately come from God. Nga ang tanang mga maayong butang gikan sa Ginoo. It's a reminder of how important it is to depend on God's unchanging character, especially when life is uncertain. Mga kaigsunan, nindot nga pahinumdum nato karon nga ang atong Ginoo dili o dili yun mausa. No? Ang Ginoo sa una nga gamhanan, mao gyapon ang Ginoo nga gamhanan nga atong gialagaran karon. Ang Ginoo sa una nga matinud-anon sa mga Israeliton, mao gyapon ang Ginoo nga matinud-anon nga atong gialagaran karon. Ang Ginoo sa una nga maluluyon, mao gyapon ang atong Ginoo nga maluluyon karon. Wa pa ta nalipay ana mga Kristohanon? Nga wala na usab ang atong Ginoo. Kani atong bana mausab man ni. Klaro mo gani kausaban sa atong bana, sa una sweet kaayo. Pagpilabay sa mga kuan, hindi na mag-sweet. Buwas no. O di ba? Ang asabana sa makabantay sa ni sila nga dili po ang meaning ba wag gi makatupong sa Ginoo ba? Atong asawa mausap pa na sa nang atong asawa kugihan kay muluto para nato. Kugihan kaayo nga muandam, bubaon og sayo, nilabay ang katuigan. Alam mo lang magkadugay og bangon. Hato to nilabay pag nakatuig yun din naman ubangon ako na may ubangon. Kausaban. Naadjay kausaban. No? Klaro kayo. Pero pasalamat ta Kristohanon nga nangalagad tayo Ginoo nga walay kausaban. Amen. Hallelujah. Pagpamalanong bitaw na ako ani mo kay sa nakaayong ko ba Ginoo salamat. Salamat kay Ginoo nga ikaw nga Dios nga akong gialagaran walay pagkausap. Una nga, ang ayan yun nga Ginoo nga atong tagaan sa atong pagsalig. Amen? Ang ayan yun siya nga tagaan sa atong pagtungo. Ang ayan yun nga mukupot niya. Kay dili o dili mangyud mausab ang Ginoo. Now, trusting in God means resting in His faithfulness. I like this sentence. Trusting in God means resting in His faithfulness. Even when we don't understand His plan. Bisag, wala kayo kasabot bitong sa plano sa Ginoo. Pero ning salig ka, tungkol kay nasayod ka, na matinudanon ang Ginoo. Hallelujah. Siguro familiar na to ang verse sa Jeremiah 29:11. No, kani, paborito man nga verse sa kadaghanan nato. Basahon na po sa Cebuano. Kaya runindot kayo paminawon ba? Niingon din sa Jeremiah 29:11. Okay. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandong. Promise na sa Ginoo mga Kristohanon. Saan na sa Ginoo mga inahan? Nga ang Ginoo mo ay mo palambo. Ang Ginoo mo ay mo panalangin nato. Master Cura, pag Ginoo mo panalangin nato, ngano man lagi ngayon, ani akong kahimtang. Di lang ko matubagan na ha, ginuli ako matubagan. Kaya inanim lagi niya akong kahimtang. Huwag malay ko muswag. Pwede saan? Ask yourself, kamutan na ang inyong kaugalingon. Pero ang pulong sa Ginoo, niingon yun, nga siya adunay nindot nga plano. Alam na ko kung alam ni. Hallelujah. Praise the Lord. Ya, dapat ang malipanan ng mga kaigsunan kana ay nindot nga plano ang Ginoo. We need to instill in our minds and hearts always that God knows what is best for us. Ang Ginoo lamang ang nasayod kung unsay maayo alam niya. Okay, number 3. There is power
in grateful attitude. So I like this part. Hindi any siya ma-point. So ito yung number 1, there is power in persistent prayer. Number 2, there is power in unwavering faith. Number 3, there is power in grateful attitude. Now, when Hannah got Samuel, she was so happy that she praised God a lot. Gamit ang words na a lot. Dako yun kaayo ang pagpasalamat ni Hannah sa Ginoo. Gani sa sunod nga chapters, kamo na lang mabasa sa inyong balay ini pauli. Ang sunod nga chapter, naghisgot na siya kung nagpasalamat si Hannah. Tanawa niya sa inyong balay. Ang 1 Samuel chapter 2 verses 1 to 10. Kana siya mga pulong na sa pagpasalamat ni Hannah ngadto sa Ginoo. Now this tells us not to forget about all the good things God does and to thank Him for all His blessings. So ipinungduman ka ba? Madili ta angay malimot sa mga maayong butang nga gihimo sa Ginoo. Mangutana ko ron sa matagusan ninyo, unsa man ang mga maayong butang nga nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ako imong pangutanon, bisag tagaan ko yung notebook ka 100 leaves, dili masakto kung isuwat nako ang mga maayong butang nga nahimo sa Ginoo. Gikan sa proteksyon kada adlaw, gikan sa kanang good health, mga kaayuhan, perting daghana ang mga nahimo sa Ginoo. Pero ang tendency man good sa tao, bisag gani ang Kristohano, moabot ang problema, malimtan dayon ang mga nahimo sa Ginoo. Nakapokus dayon ta sa kabugaton sa problema. Nawala ang manindot ng mga butang nga nahimo sa Ginoo. Mabitaw na ang kanta pinagduman tanong nga kanunay, count your blessings, name them one by one. Makatabang nila siya. Count your blessings, name them one by one. Kaya sa panahon na matinod ka kakapoy, panahon na na problema, balik ka to ni mong biswa. Puno nga na among daili. Ayaw ko sa Ginoo. Wa ko'y bugas gitagaan ko sa Ginoo. Kisa din ninyo nga nakay ka ng murag nahabit nimo ba nga naagani kay blessing nga moabot isuwat nimo. Ako ganahan ko ana. Kaya adlaw nakadawat ni og 25 kilos. Salamat kaayo dudong Jairo. O isuwat na mo. Isuwat na. Unsa madawat nimo ba? Bisan usa ka pungpong nga saging. Nakadawat ka. Ang isuwat na ko. Nakadawat mo sa ka-bunch nga saging gikan sa lagtang. Salamat Ginoo, panalangin niya ang gihatag. Ya panahon nga mangitahanglan ka, balik ka itong tanaw. Balik ang tanaw ba? Ano mag-uol man po, no? Nga ang Ginoo, hindi magyudi ay ka maayo sa akong kinabuhi. Now, it encourages us to be grateful for God's goodness, whether we are facing tough times or celebrating victories. No? Now, mothers, ito ni siyang timanan mga mama, gratitude is powerful because it glorifies God. Kamatuuran ni siya. Ato siyang timanan mga Kristohano. Ang pagpasalamat, dunay gahom. Nga naman, kaya ang pagpasalamat, makahimaya sa Ginoo. No? Makalipas